Hi adventurous people! It's me, Rose, and for this video guys is pag-uusapan natin kung gaano nga ba kainit dito sa UAE pag summer. Kaya naman tara, samahan niyo ko! So mga adventurous people, before nga din pala ako mag-start sa aking content for this video guys, is gusto ko muna magpasalamat sa aking mga followers na lagi talaga nanonood sa aking mga videos na ina-upload. And also ikaw na hindi pa rin talaga naka-follow and laging nanonood sa aking mga content, please do follow para ikaw ay lagi namang updated sa aking mga uploads. And also guys, please do share, comment, and react na din. So, balik sa ating content is, isi-share ko lang naman sa inyo guys kung gaano nga ba kainit dito sa UAE pagka-summer na. So, ngayon guys, it's actually June na. And, dito na yung month na nagsa-start na yung summer. And, talaga namang napakainit na. Actually, today, based on my checking sa aking weather forecast, is yung recorded na napakataas talaga is 40 degrees Celsius. So, talagang mainit na guys ha. And, ito'y start pa lang ng summer. Actually, sa UAE, since naman it's a Middle East country, and also desierto din dito, so as expected, talagang napakainit pag summer. Pagdating naman sa summer dito sa UAE guys, is merong government rules dito as per the UAE law na kailangan na sundin, especially yung mga tao or mga nagtatrabaho under the heat of the sun, like in an open field area. So, meron ditong tinatawag na midday break time. So, yan is from the start ng date of June 15 until September 16. Bale, 3 months. So, kailangan talagang sundin yan ng mga companies, especially yung sa mga workers and yung mga tao na nakabilad talaga sa araw yung trabaho nila. Kasi nga, meron din yang violations pag hindi sila susunod according sa UAE law. Pagdating naman dyan sa midday break, yan yung mga hours within a day na kailangan talaga silang mag-stop na magtrabaho sa labas, and start yan guys from 12:30 PM hanggang 3 o'clock. Kailangan talaga silang mag-stop muna kasi nga during that time guys is napakainit sa labas. So dito so far, as per my research, kanina lang, ni-research ko talaga sa Google kung ano yung pinakamataas na temperature dito guys na na-record so far na napakainit. Ito nga ay umabot siya ng temperature guys na 52.1 degrees Celsius. So, diba, napakainit, and also iba talaga yung feeling guys pag nasa labas ka pag ganyan na talaga yung temperature. Syempre, kailangan mo ding ng mga protection gear. Let's say, yung kailangan mong gumamit ng umbrella, sunglass, and also kailangan mo din mag-apply ng sunscreen and the other stuff na kailangan mong gawin para naman lagi tayong protected guys from UV rays. And also, especially ngayon, sobrang init na talaga comparing from the old times, diba? So, kailangan lagi talaga tayong handa guys. And also naman dito like me, imagine ha, from morning, lalabas ka sa bahay, fresh na fresh ka pa bagong ligo. As in, sobrang papawisan ka na talaga guys. And like for example sa mga empleyado na nagtatrabaho, like nagko-commute. So, 'di ba? Maglalakad ka pa going to the metro station, and then pagkababa mo dun sa metro station kung saan ka bababa, maglalakad ka pa going sa office building mo. Of course guys, talagang ibang level talaga yung pakikipagbakbakan mo sa init, 'di ba? So, yan yung pinaka-challenging sa pagtatrabaho dito sa Middle East, guys, yung weather. But then, sa mga hindi nakakaalam, kahit nasa Middle East naman kami, is meron din namang weather, guys, na malamig din dito. Hindi lang din siya na entire year talaga is sobrang init. So, naka-ano din siya, divide din, guys. Like, for example, pagka winter season, is meron din namang, bababa din naman, let's say, aabot nga siya ng mga 12 degrees, or 10 degrees, 15. So, depende kung saang part ka ng UAE. Kasi may part din sa UAE dito na talagang malamig yung area na part na doon. Let's say yung Ras Al Khaimah. But then, dito sa Dubai or sa Sharjah or Abu Dhabi, I think mga 15 degrees or mga 12 degrees. Doon bumababa yung temperature pagka winter season.
So guys, sa mga hindi nakakaalam, talagang hindi naman puro init lang naman dito sa UAE. So meron din namang malamig na season. But then guys, isa din yun sa pinakamahirap din pag magsa-summer or parang magche-change weather na kasi nga kailangan mo ding i-adjust yung katawan mo. And within that period guys, is talagang expected na magkakasakit. Mostly ng mga tao pag change weather. Kasi nga, from a cool weather and then bigla ang sobrang init. So parang yung adjustment ng katawan mo is maninibago talaga siya, 'di ba? And especially guys, kung let's say for example, mainit na sa labas and then papasok ka din sa office workplace mo, papasok ka, 'di ba? And then from mainit papasok ka from malamig, syempre yung katawan mo din maninibago. So yan yung isa sa mga kailangan ina-adjust dito every time na nag-change weather. But then, so far guys, like me, based on my experience dito, I've been here for 9 years na, more than 9 years. So, talaga namang nasanay na din yung katawan ko. Yun nga lang, kailangan pa rin ng adjustment every time na mag-change weather. So, yun lang naman guys. And I think may mga part ng Middle East, diba, na talagang napakainit na. Let's say from, I think sa Saudi, I'm not sure, but then yung iba is talagang napakainit sa part nila. And then also, diba yung iba na nakita ko sa mga videos, talagang pwede na silang magluto guys sa labas na magprito ng itlog, let's say for example. So talagang maluluto na daw yung itlog, but then hindi ko pa talaga na-try yan dito sa UAE. So, maybe, sa next content ko, itatry natin kung talagang makakaluto tayo makakapagprito tayo ng itlog sa labas, guys. So, anyway, yun lang naman ang aking i-share for this video. And until here, I hope you enjoy, guys. And thanks for watching. Bye!